Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Missionaryong Diosdado Sigado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Ben Directly Sr., King of all kings, Master Ben Directly Jr., Divine Grand Master Ben Madron Icleo the First. Pit sa 27 po ngayon, buwan ng September 2020. Ngayon mga kapatid, pagpatuloy ko po ang pagsasalaysay sa inyo patungkol sa talambuhay ng aking Diyos, Divine Master Ben Directly Sr. Nang nagkasundo na nga si Panginoong Divine Master Ben Directly Sr. at saka sa nanay at tatay ni Mami Glinda Oliveros Buray na si Roberto Buray at saka si Rupina Oliveros Buray ay umuwi na nga ito doon sa kanilang barangay sa Kabilan, Dinagat Islands, Surigao del Norte. Noong 1954, pagka September, umuwi siya doon para sabihin sa kanyang ina ang patungkol sa kanyang pag-aasawa. At nasisiyahan nga itong nanay ni Panginoong Divine Master Ben Directly Sr. na si Nanay Justiniana Idira Icleo na umuwi si Panginoong Divine Master Ben Directly Sr. dahil matagal-tagal na rin panahon na hindi siya nakauwi mula ng kanyang pag-alis doon sa kanilang barangay Kabilan. At natutuwa rin kanyang mga kapatid, mga barkada niya sa kanyang pag-uwi doon sa barangay Kabilan, sa isla ng Kabilan, Dinagat Islands, Surigao del Norte. At nang sinabi na ni Panginoong Divine Master Ben Directly Sr. kung ano ang pakay niya sa kanyang pag-uwi, ay nalungkot na naman itong si Nanay Justiniana Idira Icleo dahil sinabi nito na mag-aasawa na siya, kaya siya umuwi dahil para kukunin siya kanyang ina, mga kapatid, pupunta doon sa Hitagom para sa darating na kasal nila, na madalian na kasal nila na gagawin doon sa Hitagom. Nalungkot naman itong si Nanay Justiniana Idira dahil matuluyan ng lalayo ang kanyang anak dahil nga magpapakasal na ito sa isang babae na kanyang napupusuan. Ngunit nang isinalaysay ni Panginoong Divine Master Ben Directly Sr. doon sa kanyang ina na si Nanay Justiniana Idira Icleo na ang lahat ng ito ay hindi niya kagustuhan. Ang lahat ng ito ay kagustuhan ng mga members ng spiritual division at wala siyang magawa kundi sundin na lamang ito. Kaya walang nagawa rin si Nanay Justiniana Idira Icleo kundi ang sundin o kanyang pagbigyan ang kanyang anak at ang kagustuhan ng mga members ng spiritual division. Kaya kaagad-agad bumalik kaagad sila kasama si Nanay Justiniana at mga kapatid niya doon sa lungsod ng Hitagom, Misamis Occidental. Kaya pagdating nila doon ay hindi na nagtagal pinapakasal na kaagad sina Panginoong Divine Master Ben Directly Sr. at saka si Mami Glinda Oliveros Buray. At pagka September 23, 1954 mga kapatid ay naitakda nga ang kanilang kasal sa Huwis. Sa Huwis lang ang kanilang kasal doon sa bayan ng Hitagom. At simple lang talaga ang handaan mga kapatid dahil wala ngang kapira-pira si Panginoong Divine Master Ben Directly Sr. at napakahirap ang kanyang kalagayan ng panahong iyon. At damang-dama ito ng mga magulang ni Mami Glinda Oliveros Buray at mga kapatid niya ay nasa puso at isipan nila kung bakit ito pa ang inasawa ni Mami Glinda. Gayong ang damit nga ni Panginoong Divine Master Ben Directly Sr. noon ay isang piraso lang kanyang damit. At ang pantalon niya isang piraso lang at ang brief niya isang piraso lang at wala pang sapatos, walang tsinilas. Walang tsinilas, naglakad lang ito, walang tsinilas, punong-puno ng kalyo yung mga paa. Kaya parang sa isip na talaga nila, sa isip at saka sa puso, hindi nila matanggap ang sitwasyong iyon na napangasawa ni Mami Glinda Oliveros Buray na si Panginoong Divine Master Ben Directly Sr. na isang sobrang napakahirap na tao. Ngunit hanggang sa isip at sa puso lang nila, hindi nila mailabas-labas dahil nga sila ay mayroon ding mga eksperyensya, mayroon ding na mga pag-aaral na sinusunod sa spiritual na pag-aaral. Kaya nakasal nga sila. Pagkatapos ng kasal ay pagkakasal nila ni Panginoong Divine Master Ben Directly Sr. ang marriage contract po ni Mami Glinda Oliveros Buray at Divine Master Ben Directly Sr.
ang pangalan po na nakasulat doon sa marriage contract ay Alfredo Ecleo. Yun po ang pagkatandaan niyo mga kapatid ha. Alfredo Ecleo po ang nakasulat sa marriage contract ni Panginoong Divine Master Brother Claudio at Mami Glinda. Alfredo Ecleo po, yun po talaga ang totoo. Yun ang nakasulat doon sa kanilang marriage contract. Hindi po Robin Ecleo, Alfredo Ecleo po ang nakasulat. At pagkatapos nga ng kasal ay wala namang maraming bisita, kunti man lang dahil sila man lang dahil hindi nga kayang gastusan nila dahil sa sobrang mahirap talaga si Panginoong Divine Master Brother Claudio Sr. nung kapanahon na yun. At umuwi na kaagad yung mga magulang ni Divine Master Brother Claudio, si Nanay Justiniana, mga kapatid niya, umuwi na kaagad doon sa barangay Kabilan, Dinagat Island, Surigao del Norte. At si Panginoong Divine Master Brother Claudio ay nagpabili, natili doon sa Hitagom at doon siya tumutulong sa mga gawaing bahay, yung mga gawaing pangnegosyo nila ni Mami Glinda na isang karinderya, doon siya tumutulong. At yun nga mga kapatid, hambang nakasal na siya at nandun na siya, tumutulong sa kanyang gawaing bahay sa kanyang nagiging asawa na si Mami Glinda Broy Ecleo na dahil nag-asawa na sila. Ang kanyang isang katawan ay maroon pa rin isang isang ngipon na nagmimisyon doon sa Baroy, Lanao del Norte. Sa panahong iyon, September hanggang sa December, nagmimisyon pa rin ang iba niyang katawan na sa pangalang si isang ngipon doon sa Baroy, Lanao del Norte. At doon nga sa Lanao del Norte, sa Baroy, Lanao del Norte ay pinagkakaguluhan si isang ngipon na nasa edad 14 ang edad dahil hindi mataas, hindi matangkad, mababa lang, sumpok na bata at marumi ang damit at isa lang ngipin dito. Ngunit lumilipat-lipat nga ito at minsan patatanggalin niya. Pinapakita niya, wala na siyang ngipin. Pinapakita niya talaga. At pinagkaguluhan siya ng mga kabataan doon na nag-aaral, na lumabas sa paaralan dahil sumusunod sa kanya. Dahil nagbibigay ito ng candy at saka pira. Kinukuha niya ang pira mga kapatid sa kanyang bulsa. Ginaganyan niya ang kanyang bulsa. Tapos pinapakita pa, ginaganyan pa ang kanyang kamay dahil yung bulsa niya ay butas. Pinapaganyan niya pa ang mga kamay. Ngayon paglabas nito ay mayroon ng candy. Pinamigay niya sa mga kabataan, kaya ang mga kabataan nagkakagulo sa kanya. Minsan naman kuha siya dito, ganyanin niya ang kamay dahil butas man ang bulsa niya. Pagkaganyan, pagkalabas, mayroon ng maraming pira na sinsilyo. Pinamigay niya doon sa mga kabataan. Kaya yung mga kabataan nagkakagulo, pati na rin mga malaking tao nagkakagulo. Iniwan yung mga pag-aaral, hindi na pumasok sa paaralan. Iniwan nila. Sumama na sila kay isang ngipon na namigay ng pira at saka mga pagkain, mga candy. Kaya dahil dito, mga kapatid, dahil daan-daan man ang sumasama sa kanya habang nag-iikot doon sa lungsod ng Baroy, Lanao del Norte. Kaya dahil dito, nagalit ang mayor. Ang mayor doon sa Baroy, Lanao del Norte, nagalit kay isang ngipon. Kaya pinahuli si isang ngipon at ikinulong. Pagka nandun na sa kulungan, hinahamon ito ni Mayor. Hinahamon na kung totoo kang makapangyarihan isang ngipon, pakita mong kapangyarihan ngayon para magkaalaman tayo. Kaya nag-init naman ang tainga ni Panginoong Divine Master Brother Claudio. Kaya habang nandyan sa kulungan, mayroon mang rihas, hinawakan niya ang rihas at kinalog niya. Kinalog niya ng ganyan. At nakalog nga ang buong building. Nakalog ang buong building na parang nililindol na, nagbabagsakan na yung mga gamit, ang mga debris na nagbagsakan dahil mabilis talaga ang pagkalog niya. Kaya tumakbo yung mayor, tumakbo palabas dahil takot mabagsakan at sumigaw na bitawan nyo na yan, pakawalan nyo yan, totoo palang makapangyarihan yan. Kaya pinalaya si Panginoong Divine Master Brother Claudio na si isang ngipon ay kinulong ng mayor doon sa Baroy, Lanao del Norte. At doon, hanggang doon lang siya nakita, hindi na nagpakita, bigla namang nawala. At pagkawala niya, ay sana siya namang pagdating niya doon sa Barangay Pantukan, Bantukan, King, Davao Oriental. Siya namang pagdating niya doon. At isang saksi nito ay si Carding Bintura sa pagdating niya doon. Dahil pinagkaguluhan pa rin siya ng mga kabataan dahil sa pamigay niya ng pira. Nagkuha siya ng pira sa kanyang bulsa, nabutas, minsan naman sa hangin. Pinamigay niya doon sa mga kabataan na sumusunod sa kanya. Daan-daan mga kabataan na sumusunod sa kanya. Pati na rin mga malaking tao sumusunod sa kanya dahil pagkuha niya ng mga sinsilyo,
inihagis niya, tinatapon, pinag-agawan ng mga kabataan at mga malaking tao dahil sabi niya, ito ay gamot sa barang, gamot sa kulam, gamot sa lahat ng klaseng sakit. Ito ay depensa sa lahat ng mga kalamidad, ito ay depensa sa mga buntis. Kaya nagkagulo ang mga tao at mga kabataan at sinusunod-sunod siya kung saan siya pupunta, sinusunod. Hanggang sa may isang grupo ng mga bugoy, mga maton doon sa barangay na yun, barangay Pantukan. Hinuli siya. Pagkahuli sa kanya, dinala doon sa isang bahay at pinapultahan. Dinala doon sa isang bahay, pinapultahan. Kung sino mang papasok doon na magpapagamot, ay magbigay muna ng pira doon sa mga bugoy. Bigay muna ng pira doon sa mga bugoy, tsaka pa makapasok. Kaya itong si Carding Bintura, dahil sinusundan man itong galaw ni Binancio Impas. Binancio Impas ang pangalan na dinala niya doon sa barangay Pantukan, Kingking, Davao Oriental. Kaya pagkapasok niya doon, sinusundan man niya, pumasok si Carding Bintura at dahil hindi nga papasukin kung walang pira, sinabi niya na ako ay pamangkin ko yan, kinukulong nyo dyan. Pamangkin ko yan si Binancio Impas na kinulong nyo dyan. Kaya papasukin nyo ako. Kaya pinapasok si Carding Bintura doon sa loob. Pagkapasok ni Carding Bintura doon sa loob, sinabi ni Binancio Impas na si Divine Master of the Cruz Senior na Col, pakawalan mo, tulungan mo ako dito, Col, lukatin mo ako dito, piyansahan mo ako dito para makalabas ako dito. Kaya ito namang si Carding Bintura, may dalaman itong pira, binigay doon sa mga maton, mga bugoy na naghuli sa kanya, nagpamulta sa kanya, nagpapulta ba kung papasok. Kaya pinalabas naman nila sa kulungan ng bahay na yun. Ang kalabas nila ay doon nga, pumunta sila doon sa isang sa maraming mga tao nga, ang libo-libo naman na mga tao dumadagsa na ginagamot niya. Ginagamot niya doon sa barangay Pantukan na yun. At minsan nga may isa pang babaeng buntis na nagpapagamot sa kanya dahil hindi nagkakaanak. At yun na nga, ginamot niya ang mga klasik-klasing karamdaman na nandoon na nagpapagamot sa kanya sa pamagitan lang ng laway. Laway ang kanyang ginagamit sa panggamot. At dahil doon, dahil libo-libo ang dumagdagsa at mga kabataan ay dumadagsa rin, sumasama sa kanya tuwing siya ay mag-iikot doon sa barangay Pantukan, Kingking, Davao Oriental. Hinuli naman siya ng mga pulis, mga kapatid. Hinuli siya mga pulis at kinulong doon sa kulungan. Pagkadating naman doon sa kulungan, dumagsa rin ang maraming tao doon. Dumadagsa doon ang maraming tao na nagpapagamot doon sa kulungan. Libo-libo pa rin ang nagpapagamot doon sa kulungan. Kaya yung mga pulis napakamot na lang sa ulo dahil hindi nga mapigilan ang mga tao na dumadagsa para magpapagamot sa kanya. At isang pagkataon nga, mayroong isang babae na pumunta doon na hingi ng tulong. Yung kamadrona humihingi ng tulong dahil yung isang buntis na inalalayan yung mga anak ay hindi lumabas yung bata. Walang nagawa yung mga pulis, pinakawalan siya para tulungan yung buntis na nanganak na hindi lumabas yung bata. Kaya dinala siya sa isang babae doon sa isang babaeng buntis na hindi nanganak, hindi na nalabas ang bata. Kaya ang ginawa ni Panginoong Divine Master of the Lord, pinalaya siya doon sa kulungan, pinuntahan, sumama siya doon sa babaeng kamadrona. At pagka puntangan nila doon sa bahay ng babaeng buntis na yun na hindi nakaanak, tinanggal lang niya ang kanyang damit. At inusob. Anong tawag diyan sa tuob tinutuob lang sa babaeng buntis yung kanyang damit. At pagka tuob doon ay suob doon. Pagka suob doon ay yun na, lumabas ang bata na napanganak, nakakaanak na ang babaeng buntis. At laking tuwa ng mga magulang na yun dahil sa nangyari na akala nila mamamatay na yung kanilang anak dahil hindi lumabas yung bata. At nagkita nga sila si Carding Bintura at kasi Panginoong Divine Master of the Lord doon sa isang barangay naman, sa barangay Piso, doon sa Kingking, Davao Oriental. Dahil itong pinagkaguluhan naman itong si Panginoong Divine Master of the Lord Senior doon, at siya nga nangulo sa prosesyon
na ang prosesyon na ginagawa ay nagpagawa siya ng cross na kahoy, at siya ang nagpasan sa cross na kahoy na yun. Kaya na parang prosesyon ang nangyayari sa si Panginoong Divine Master Benedicto Ecclesior ang nanguna sa prosesyon na yun, na araw naman, hindi naman gabi, na siya ang nanguna, nagdala siya ng cross, nagpasan siya ng cross papunta doon sa bundok. At pagkadating doon sa bundok ay itinayo doon sa bundok. At doon pagkatayo, sinabi niya ang cross na ito ay isang milagroso, at sino mang mayroong mga karamdaman pwede lang lumalapit dito at magagaling na kanilang mga karamdaman. At hanggang doon mga kapatid ay umalis si Panginoong Divine Master Benedicto Ecclesior doon sa Barangay Piso, King Davao Oriental, at bigla na lang siyang nawala doon na hindi na nalaman kung saan siya napunta. At sana mga kapatid, itong kasaysayan na sinalaysay ko sa inyo ay matutunan nyo, pag-aralan nyo rin, dahil mayroon kayong matutunan dito at mayroon din mga kaalaman dito na sikreto na kailangan nyo malaman, dahil pag hindi nyo ito malalaman, babagsak rin kayo sa pagdating ng Judgment Day. Dahil ang tunay nga na tao, nasabi ko na nga siya, ang tunay na tauhan ng Diyos ay alam ng history ng Diyos. Kaya nagpasalamat ako na napunta kayo dito, na nakasubscribe kayo sa YouTube channel ko at nalaman nyo ang history ng Diyos sa kanyang pagpapakatao dito sa mundo. Dahil first time ito in the history of the life of God. First time ito na ang Diyos ay pumunta dito sa mundo, nagkatawang tao. First time po talaga ito. Unang beses ito. Dahil nung kapanahonan ni Iba, Adan, Noah, Lot, sino pa man doon, Abraham, ay ang Diyos ay tinig lamang. Hindi yun nagpapakita, hindi nagpapakatao dito sa mundo. Pero ngayon, sa kapanahonan natin, ang Diyos na mismo ang tumira dito sa mundo. Kaya first time in the history of human being, itong salaysay kong ito. Kaya pag-aralan nyo para kayo ay mayroong alam kung paano ba ang Diyos pagpunta niya dito sa mundo. Ano bang history niya, ano bang ginagawa ng Diyos dito sa pagpunta niya dito sa mundo. Kaya malaking tulong ito. Kung isa kayo sa maligtas, 144,000, maligligtas talaga kayo dahil may alam kayo sa history ng Diyos. Kaya nagpasalamat ako sa King Diyos, Divine Master Benedicto Ecclesior, King of all Kings, Master Benedicto Ecclesior, Divine Grand Master Benedicto Ecclesior. Sa lahat ng mga makita at hindi makita, sa inyong lahat na nag-subscribe sa YouTube channel kong ito, sa inyong lahat na mga nag-comments, maraming salamat sa inyong lahat. At sana i-subscribe nyo nga para isa talaga kayo. Tandaan nyo ito, pag inalam nyo ang history ng Diyos, gagayad sa puso't isipan nyo para magiging isa kayo sa 144,000 na maliligtas. Dahil 144,000 lang po talaga ang mga tao na maliligtas. At yung 144,000 na mga taong na yun, ay alam nila ang history ng kanilang Diyos. Alam nila ang history ng kanilang Diyos. Kaya asahan nyo yan. Asahan nyo yan. Totoo talaga ito. Pag isa kayo sa nakakaalam sa history ng Diyos ninyo, isa kayo sa maliligtas. Hanggang dito na lang. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat.